Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo rito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ang mga mensahe for you today. That is September 26. At kuha muna tayo ng mga trinkets. So we have the rabbit, no? This is about prosperity and abundance. This is also about wealth. Kaya maaring yan ang hinihintay ninyo at yun ang parating sa inyo, Gemini, no? Yan ang energy na bumabalot sa inyo ngayon, prosperity and abundance. What else? We have baby boy. Ayan, so maaring baby boy ang parating sa iba sa inyo. Maaring someone is welcoming a baby boy, or because this is a general reading, maaari din a baby girl din yan na parating, no? Congrats. And Gemini, maaari din na may mga new beginnings, fresh start kayo na sisimulan sa ngayon sa kung anumang parte ng buhay ninyo, no? Maaring that is a new trabaho, maaring bagong negosyo, no? That is going to bring forth prosperity and abundance sa inyo. So maaring may mga bagong endeavor kayo dito sisimulan na maghahatid sa inyo ng kaluwagan sa pangkaperahan, no? What else? We have Swan. This is about determination. This is about confidence. This is also about balance, no? So maaring yan ang mga qualities ninyo, no, na talagang iha-highlight ninyo sa ngayon. You will be very confident about what you're going to do, about doon sa mga balak ninyo. Very confident kayong simulan ang mga plano ninyo siguro ngayon, and determined talaga kayo, no, na gawin kung ano man ang gusto ninyong gawin sa ngayon, no, yung mga plano ninyo sa buhay. So what else? We have Hermit energy. Gemini, maaring may mga kayo, Virgo placement sa iyong chart, no? Or maaring you are dealing with a Virgo around this time, no? And this is also about solitude, no? Solitude. Maaring ang iba sa inyo dito could be pagod, no? Could be stressed out na, no? Physically, mentally, emotionally, and spiritually. Kaya kayo inaanyayahan na magpahinga kayo, mag-solitude kayo, nang sa gayon you would be able to spend time alone, nang sa gayon wala kayong makausap, walang iistorbo sa inyo, yung mga ganon. You will just be in touch with your soul, with your higher consciousness, no, with yourself, no? Mag-connect kayo ngayon sa sarili ninyo, kasi maaari din na ang iba sa inyo dito, sa sobrang dami ng inyong ginagawa, Gemini, parang hindi nyo nakilala ang sarili ninyo. Sa daming ginagawa ninyo, sa dami ninyong inaasikaso, no? So parang may disconnect na kayo sa soul ninyo, no? Sa spirit ninyo, yung gano'n. So yun, inaanyayahan kayo dito na, teka lang Gemini, time out ka muna ng konting panahon, okay? Konting oras lang. You need to give it to yourself, nang sa gayon bumalik kayo sa balanse, bumalik kayo sa sentro ninyo, no? You can check in with yourself ngayon. How are you? Kumusta ka naman ngayon, Gemini? Diba? Para sa gayon talaga kayo, makapag-rejuvenate, makapag-recuperate, makapag-recharge kayo. So maaring gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, kaya it's a must, no, na mag-spend time alone kayo. Okay? Nang sa gayon, makapag-reflect din kayo about the things that are happening sa buhay ninyo. So, we have the Queen of Swords. Ayan. So, this is an invitation for you, Gemini, to be true to yourself. This is an invitation for you na, or reminder, no, sa inyo din, Gemini, na panahon na ngayon para magpakatotoo ka na sa sarili mo, be true to yourself, be authentic, no? Kasi maaring hindi kayo komportable sa ganon. Kaya ngayon, para nire-remind sa iyo na that is you, Gemini. Kung ano yung ninyo, kung ano yung truth ninyo, yun ang ilabas ninyo. Live your truth na, no? Speak your truth, live your truth, walk your truth. Nang sa gayon, lumaya na kayo, no? Yung maging na kayo,
malaya na kayong makapag-express ng sarili ninyo. Okay? Maaari din may mga restrictions kasi kayo from other people. Maaring may nagbabawal sa inyo, maaring may nagko-control sa inyo kung anong mga sasabihin ninyo, ano yung mga kailangan ninyong gawin. Maaring may mga ganon, ano? Kaya, hindi ninyo magawa-gawa kung ano ang gusto ninyo. Hindi ninyo masabi kung ano ang gusto ninyong sabihin. So, maaaring ganun ang sitwasyon. But this is a reminder for you, no? Na kung ganun man ang inyong sitwasyon, Gemini, ang invitation nito para sa iyo. Pag-isip-isipan ninyo, no? With the Hermit energy, pag-isip-isipan ninyo to reclaim your power over yourself, no? Kasi now is the time for you to liberate yourself, no, from those restrictions, from those control ng ibang tao, no? Now is the time for you to speak your truth, to live your truth, and to walk your truth, okay? Para mas maging masaya ang buhay, di ba, Gemini? What else? We have the full energy. This is a new adventure, new beginning. New beginning energy. So, napakalakas, no, ng mensaheng ito para sa inyo na meron talaga kayong bagong pintong papasukan sa ngayon. There is going to be something new na gagawin kayo ngayon, Gemini. No? You are going to enter a new phase in your life, new chapter sa buhay ninyo, at maaaring yan ay yung pagpapakatotoo ninyo. Maaring yan ang pag-reclaim ninyo ng inyong personal power, at maaring ngayon, simula ngayon, maaring ganon, no? Simula ngayon, talagang magpapakatapang na kayo ngayon na ma-express na ninyo ang inyong sarili. I-embrace nyo na talaga ngayon kung sino kayo, kung ano yung gusto ninyong sabihin, ano yung gusto ninyong gawin, magagawa, at masasabi nyo na yan. So, maaaring yan ang ang adventure ninyo sa ngayon. Maaaring papasok na kayo sa bagong ikaw, Gemini. Maaaring ngayon, you're going to embrace the new you. You're going to give birth to the new Gemini. So, maaaring ganon ang sitwasyon. Maaaring ito yon sa the full energy for you. Okay? So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong pagbisita. Maraming salamat po sa inyong suporta. And I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga mensahe ninyo for September 26. Unahin muna natin si Trinket. Unang message ninyo is the key. Napakaganda, Libra. You have the power ngayon to open doors for new opportunities and possibilities. Now, that could be in any area of your life. Libra, nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan ngayon, no? Na magbukas ng mga bagong posibilidad. We have bicycle, no, that may require, no, yung mga opportunities na yan, possibilities may require hard work, no? So, pagsisikapan, tatrabahuan talaga ninyo kung ano man ang mga posibilidad na yan na maaaring lalapit sa inyo sa ngayon. Okay. Na-pick up ko din na kailangan mag-exercise ng iba sa inyo, Libra. Maaring this is also a calling for some of you na kailangan na ninyo magkaroon ng physical activity, no? Exercise, yan ang akin na-pick up dito for some of you. What else? We have Queen. Yan, wow, this is wealth. This is about also investments, no? Maaring you are looking into investing your money, no? Maaring may mga pinag-aaralan na kayo ngayon. Saan ninyo mailalagay ang inyong kaperahan so that it will grow, no? Maaring ganun ang ganap. And also, ano din ito, yung parang you will be very determined ngayon and laser focused kayo kung ano man ang gusto ninyong gawin, kung ano talaga yung mga pinapangarap or minimithi ninyo sa buhay. Maaring you are also going to be very determined ngayon to pursue that, no? So, napakaganda lang. Napakagandang mga plano yan or ganap sa buhay. Queen of Pentacles. Wow.
So, may investment kayong iniisip dito. There are new possibilities and opportunities coming in. Yes, sinasabi din ni Queen of Pentacles na may iba't ibang financial opportunities talaga na parating. Maaring that includes the investment, no? Maari din na this is trabaho, panibagong trabaho, additional na trabaho, you know. But kung ano man ang yung trabaho na to, this is a lucrative job offer na maaring dumating sa inyo, Libra. Hindi ito pipitsugin, hindi ito pucho-pucho na na trabaho, but this is a lucrative job offer na maaring dumating sa inyo. Maaari din na this is business opportunity or career opportunity na talagang sobrang ganda, no? At kung ano may mga opportunities na to, sinasabi ng card na to, that is going to bring forth success, prosperity and abundance, no, Libra? Kasi si Queen of Pentacles, this is all about prosperity and abundance, no, na nababalot sa buhay ninyo. So that is really beautiful pagdating sa inyong money, career and finances. We have Temperance. Ayan, you've been very patient, you know, you've been very patient about dito sa mga bagay na to na pagkakaperahan ninyo. Naghintay kayo ng tamang panahon, pinagtrabahuan ninyo, yung parang kayo, parang invest kayo ng effort talaga ninyo in the past para mas gumaling kayo sa kung anumang field ang kinabibilangan ninyo. Maaring nag-aral kayo, maaring panay research kayo, talagang ini-enhance ninyo ang knowledge ninyo or in-expand ninyo ang inyong knowledge. Talaga, you've been preparing yourself para sa pagkakataong ito, no, Libra? And you've been patiently waiting for this opportunity, no? And ito na, dadating na ang hinihintay ninyo, no? Yung mga lucrative job offer na yan, yung business opportunity and career opportunity na yan, maaaring ito na, Libra. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ninyo. Kasi big time to yung opportunities na to na maaaring kumatok sa inyo ngayon, this is big time, di ba? Kaya this is worth waiting for, ika nga, no, Libra? Kaya good luck sa iyo dyan. May hard work ahead, diba, na naghihintay sa inyo. So talaga namang maaring kailangan ninyo dito na mag-effort talaga ng todo. Hard work ang kailangan gawin dito because yung balik sa inyo dito is bonggang-bongga. 'Di ba? Kasi hindi nga yan pipitsugin eh. Kaya maring malaking sweldo ang naghihintay sa inyo diyan or ang ibibigay sa inyo diyan or yung return of investment diyan is really big. No, big deal talaga siguro yan. Kaya kailangan niyo din na mag-effort ng sobra, ng extra, 'di ba? We also have Six of Swords. Ayan, this is travel, no? Maaring may travel opportunity ang iba sa inyo. Maaring yung trabahong yan, yung mga offers na yan may require you to relocate, maaring ganon, or maybe kailangan ninyo talaga na lumipat ng lugar dahil for your convenience din, dahil siguro yung opisina na pagdadalhan sa inyo is malayo sa kung saan man kayo nakatira. Maaari din gano'n ang sitwasyon, maaari din na this is a difficult situation for some of you, Libra, no? Maaring difficult situation ito na kinabibilangan ng iba sa inyo dito that is going to come to an end na. A difficult situation is coming to an end for now, kaya aalis na kayo. Iiwanan nyo na ang sitwasyon na yan, magdidesisyon na kayong lumayo, no, at magsimula ng bagong buhay, no? Yun ang ganap dito. Maaring trabaho to, no? Maaring exhausting na trabaho to, maaring very toxic na working environment ang kinabibilangan ninyo, maaring ganon, or maybe financial difficulty ito, no, na maiiwanan ninyo dito. Kaya aalis na kayo dito because there are opportunities, diba? May mga opportunities na papasok sa buhay ninyo, may mga offers dito pagdating sa money, career and finances. Kaya siguro it's about time na talaga magde-decide na kayo, no, na kailangan na ninyong iwanan ito so that you would be able to
welcome these new opportunities sa buhay ninyo. And you know what? With the temperance energy, no? Parang meron kayong spiritual guidance. You are spiritually guided dito. No, maaaring kailangan na ninyong umalis, iwanan na yan, i-give up mo na yan because that's no longer yours and there are new opportunities na papasok sa buhay ninyo. Kaya tama lang na iwanan nyo na yan so that you can welcome this newness. No? Libra? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate your support po sa ating channel. God bless you all. Tignan po natin ang mga mensahe para sa inyo sa araw na to, September 26. Unahin muna natin ang mga trinkets. Anong masasabi sa inyo ng mga trinkets? We have tortoise. Ayan. So, slowly but surely, you're getting ahead. Ayan. Mabagal man ang takbo ninyo. Mabagal man ang pag-usad ng mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Mga pinoproseso ninyo. Mga ganyan. But, sigurado kayo na maging successful dyan, no? Kalkulado ang bawat galaw na ginagawa ni Aquarius dito, which is really good kasi naniniguro kayo, 'di ba, na hindi kayo matitiso dyan, naniniguro kayo na all is well, no? So that's really beautiful. What else? We have butterfly. Yan, malaking butterfly. So, malaking pagbabago ang maaaring i-welcome ng iba sa inyo dito, Aquarius, around this time. Nahawakan ko na to kanina tapos nabitawan ko at ngayon bumalik talaga. So, may travel plans talaga ang karamihan sa inyo dito, Aquarius. Maaari din na talagang ta-travel na kayo. Papunta na kayo. 'Di ba? May naririnig akong on board. So, maaaring ang iba sa inyo talagang babiyahe na, nandun na, on board na. So, mag-iingat kayo. And, maaari din, Aquarius, ng iba sa inyo, this is your dream, no, na makarating sa Paris. Gusto ninyong makita si Eiffel Tower na actual. Maaaring yan ang inyong pangarap. Maaari din ng iba sa inyo ay papunta na, no, papasyal na. Maari din na this is a travel sa European countries, no? Not necessarily sa France, but maybe other European countries ang pupuntahan ng iba sa inyo dito, Aquarius. Maybe that is related to pasyal, to trabaho, or maaring magmamigrate na ang iba sa inyo dyan, no? So, good luck and mag-iingat po kayong lahat. We have Knight of Pentacles. Ayan. Slowly but surely, naniniguro. Yan din ang sinasabi ni Knight of Pentacles na tama nga, maging sigurista tayo, Aquarius, no? Ganun, sigurista din ito si Knight of Pentacles, eh. Gusto niyang dahan-dahan lang muna ang approach, no? Gusto niyang pag-aaralan niya muna, aayusin niya na muna. Yung parang ilalatag niya muna yung konkretong plano before siya magsimulang gumalaw, before siya magsimulang mag-roll out ng kung anumang plano niya, no? So, maaring ganun din talagang ginagawa ng iba sa inyo dito, Aquarius. Naniniguro kayo, no? So, that is really a good strategy din na kahit mahina ang galawan, yung parang hindi kayo nagra-rush, no, dahil nag-iingat kayo, no. Gusto ninyo na maaring nababantayan ninyo ang lahat, maaring ganun din ang ganap na monitor ninyo ang galawan, ang sitwasyon. Kaya din, no, mas paborable sa inyo ito na kahit mabagal ang takbo, okay lang yan, no. Ang importante, sigurado kayo, no, sa pupuntahan ninyo. Maari din na ang iba sa inyo dito is receiving offers, no, regarding bagong trabaho or bagong negosyo, no, opportunity for business partnership or business venture, no. So, good luck. We also have Queen of Swords. Ayan. Sa mga transactions ninyo, sa mga pakikipag-usap ninyo, Aquarius, around this time, sa mga transactions or negotiations na gagawin ninyo, ang advice sa inyo ni Queen of Swords, be true. No? Be truthful sa mga sasabihin ninyo. Yung i-express ninyo talaga kung ano yung
nasa isip ninyo, ano yung nasa damdamin ninyo, kung ano ang gusto ninyong marinig ng mga tao na yan, no, from you, yun talaga ang sabihin ninyo, no? Coming from the heart, no, ang sasabihin ninyo dito. Wag na kayong, do not try to say something na hindi naman yon nanggagaling sa puso at sa isip ninyo, no? Maging totoo kayo dito. Yun ang sinasabi ni Queen of Swords. And also, communicate clearly. Napaka-importante din, lalong-lalo na kung may mga negotiations kayo or transactions regarding money, regarding business, no? Regarding financial transactions, napakahalaga nito na maging clear kayo sa mga details. Maging clear kayo about sa mga gusto din ninyo, lalong-lalo na kung yan ay mga kontratang pinag-uusapan, 'di ba? So, yun, be clear when you are communicating, say whatever you want to say, yung ganon. Kung ano talaga yung mga conditions na gusto ninyo, sabihin ninyo nang ma-discuss ng maayos, 'di ba? Basta communicate clearly dito nang maiintindihan kayo ng kausap ninyo, dahil yan ang magiging susi para sa pagtatagumpay ng kung ano man pinag-uusapan ninyo sa pagtatagumpay ng inyong mga transactions and negotiations dito. So, magandang malinaw ang lahat, 'di ba? Nang pag-uwi ninyo, wala na kayong iisipin pa na sana pala ganito ang sinabi ko. What if pala kung ganito ang sinabi ko? Yung mga ganon, 'di ba? So, yun, maging handa kayo sa pagpunta ninyo sa mga pag-uusap na yan. Also, you can make notes so that you can have reminders for yourself. And also, ang pinakamahalaga, speak clearly, communicate clearly nang maintindihan kayo. Okay? So, yan ang advice niya. We have the 7 of Swords. This is the energy of a liar, cheater, and the stealer. Aquarius. So, be careful with the people that you are dealing with ngayon, dahil baka ang iba dyan ay sinungaling, no? Baka ang iba dyan ay mandurugas, scammer, yung mga ganon. Kaya, be vigilant. Okay? Be vigilant, and of course, huwag kayong masyadong nagtitiwala agad. You also have to, to verify things, no? You also have to do your own research. You also have to do verification, lalong-lalo na pagdating sa mga financial transactions, no? Yung mga ganon. So, mag-ingat kayo, okay? Sa mga dealings ninyo with other people. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.